Juan Tamad, muling isinalaysay ni Rene O. Villanueva. Iginuhit ni Jo-Ann Bereber. Araw-araw, tuwing umaga, naririnig sa buong barangay ang sigaw ng inang ni Juan. Juan Tamad! Bangon na! Juan Tamad, tanghali na! Paano'y kahit mataas na ang araw, naghihilik pa rin si Juan sa higaan. Hindi siya maaasahan sa anumang gawain sa loob at labas ng kanilang tahanan. Tuwing uutusan, laging may dahilan si Juan. Masakit po ang paa ko, inang, kapag pinaiigib ng tubig sa tapayan. Ngalay po ang kamay ko kapag pinaghuhugas ng pinggan. Kaya maghapong paupo-upo lang si Juan. Tuwing hapon, sa ilalim ng puno, nakahilata at nakatunganga lang si Juan. Naku! Kailan ka pa kaya magbabago? Kahit alaga niyang tandang ay nagtataka. Bakit saksakan ka ng batugan, Juan? Minsan, pakuya-kuyakoy pa si Juan nang mapansin ang bibitin-biting manibalang na bayabas sa sanga. Inudyukan agad si Juan ng tandang. Abutin mo na agad ang malutong na bunga. Pero ngalay ang braso ko, sabi ni Juan. Nganga na lang ako, saka hihintaying malaglag ng kusa ang bunga. At maraming hapon ang lumipas. Nakangangang nag-abang si Juan sa paboritong prutas. Hanggang sa bayabas ay mahinog ng husto. Nang takam na, tumayon si Juan. Inabot ang bunga, pero laking gulat niya. Ang bayabas niya ay butas-butas na. Naunahan ako ng mga ibong maya. Minsan, napakiusapan si Juan Tamad ng inyang niya na bumili ng alimango. Himalang sumunod agad si Juan. Nagtaka pati ang kanyang tandang. Aba, ano kayang grasya ang nakain ni Juan? Nagbago na kaya ang kaibigan kong batugan? Masiglang masigla, paimbay-imbay pa, nagmamadaling tinungo ni Juan ang palengke. Pabili nga po ng mga alimango, yung mapipintog ang sipit at maraming alige, at pumili ang matabang tindera ng pinakamalaki saka itinali ng maigi. Masiglang masigla, paimbay-imbay pa, nagmamadaling umuwi si Juan. Bit-bit ang mga alimangong galawan ng galawan. Sa maitabing ilog, malayo pa lamang, dinig agad niya ang masayang hiyawan ng mga kaibigan nagbabangka-bangkaan. Naganyak sumali si Juan sa katawaan. Paano ang mga alimango? Tanong ng tandang. Ang mga alimango'y matatalino, sabi ni Juan. Kayang-kaya nilang makarating sa atin. Huwag kang mag-alala. Ituturo kong mabuti sa kanila ang daan papunta sa atin. Kinalagan ni Juan ang mga alimango na mabilis na lumusong sa ilog. Kita mo na, pumili pa sila ng mas maikling ruta. Inabot ng tanghaling tapat si Juan Tamad sa pagkikipaglaro sa tabing ilog. Humihilab na ang tiyan nang humangos siyang pauwi. Nasaan ang mga alimango, Juan? Galit na galit ang inang niya. Bakit ngayon ka lang ang alimango? Nasaan? Pinuuna ko po silang umuwi ng siguro po yung mga takotsero, mga alimangong nabili ko. Sa takot ni Juan Tamad, mabilis siyang nagtago sa kanilang bakuran.
Napailing na lamang ang kanyang tandang na nagsabi, "Sa tamad na bata, walang maaasahan. Mas mabuti ang kasipagan kaysa pagiging batugan." Juan Tamad.